sir. Okay. Proceed, bro. Proceed. Ang amo, bro, is question, answer. Pero gusto ka o ka na mamahayag, hatagan ko 20 minutos. Di na ko mamahayag, sir. Taga-Birigay po, lumulok yung ito sa city po. Okay, sige. Proceed sa imo pautan. Masalamat ko sa iya kay usa ko sa imuha viewers sa mga debate ni Ralph Praise the Lord, brother. Barcilas. Okay. Dili ko kay mo sa taga-diri taga po kay kani mga naunga. Kuha na guys sa kuha. Pero imo to tatay, dong? Oh. Imo to siya. Kana tanan nga naminaw nimo ako na tanan mga kaliwat iyang uyuan. Praise the Lord. Makatoliko. Ya kani si Brad ako sa Richard. Nakita ko sa inyong mga debate. Okay. Ninyo So, tanan. honor na mo, bro, nga nakamit ako personally. So, sir, mag-sir lang ako sa iyo, mag-bro. Brad lang. Brad. So, Ikaw, sir, nagpasabot, na ako itundo ni mo. Saya supak-supak kung mag-share ka sa ako. Sugan kita ka. So, ako lang. Pero kung Brad, okay na, brother din po na ako pagtubag. Kung i-date ko rin mo igsuon, tubangon po ka ka inigsuon. Pero kung imo tagol na sir, mapugos yun ka sa pagpina sa imong sir. Kaya sugan kita ka. Bro, mag-bro lang sa iyo Praise the Lord. igsoon. Kay, as a Christians, kita mo tayo igsoon, di ba? Bro, ako, kay dili ko ganahan o debate, di sa ko ganahan o, basta ako tatay, ano to tatay? Tay, ako ganito tay. Pero sorry lang daw ha, nga medyo ka akong tubag sa imong tatay na ipagka-harsh. Ako mag-apology. Pero, bro, mga pila mo ka-days dali? Ugma, Pila mo ka-night? ugma na ami last Bible rally dito sa San Francisco o sa Lunes, maulit na po niya. Pwede. Saya guys. Sige, ibitaw dito. Dito ka makita Kana si mag-riband Rob, sa buhon. na ba na si Rob? Bro, Ana siya dere. wala sa dire kay anytime ko ako yung lang isa isa. Namin na kay schedule na debate karong Abril 30 sa Plaza Independencia. So unsay kanyo tip Ato pagkaon. pagkaon. Oo. Wow. Kaya mo gani paborito ni Ino pagkaon. ganahan ko sa ila kwan Pagkaon so. ng kahuway. Kung kamo kung wala mo kahibaw, mas maayo gyud o para sa libro. Nagbasa sila sa Biblia. As a Katolik, ang Katolik bro, universal na bro no. Muna ako ginidihagit sila. Kani siya ako nili tagsa-tagsa doon sa ilaha. Dili ko mo Bible study nga mga Bert. Ako sila yung nagtungin na yung Biblia. Mora ako yung nila. Yawa to ako pagkutana sa imo ha. What is Alos Himera? O saan sa pinulungan? Alos Himera is Greek another day. Nana sa Hebrew, Kapitulo 4 na nagisgot ang Dios na doon ay lain nga adlaw. Sumala din sa versikulo 8. Kay kung nakahatag pa kanila pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi o lain pa nga adlaw. So kining lain nga adlaw o another day sa Griego is Alos Himera. Sa Greek doon ay duha ka word nga sa another. Itawag nga heteros o itawag nga alos. Pag mayroon tag alos, different in the same kind. For example, hatagan example ko. Mangga nga karabaw o mangga paho. Puro na sila mangga. Pero lahi lang ang variety. Mangga paho o mangga karabaw. Mo nang alos. The same sila nga Sabat but another day. So dili siya Saturday. So naanay another day which is mo nang Sunday sa mga Kristiyanos. Dili man heteros ang igamit din eh. Ang heteros lahi, for example, heteros lahi to siya nga another. Pero ang imong pagkutana man ang alos, so mo nang another day, so ang kanang Sunday mo na ang day of remembrance sa mga Kristiyanos. So katong ikapitong adlaw sa mga Hudiyo, 5:15 sa Hebro, hinumdumin ninyo ang adlaw nga ikapito. Kay giluwas ko kamo dito sa Ehipto, pinagi sa akong kamot nga kusgan o tungod dinhi tamdo ninyo ang ikapitong adlaw. Ang konteksto ato nga day ang paghandom dito sa kaluwasan nga naangkon sa Israelita. Pero kita mga Kristiyanos, doon na tayo kaluwasan na ipabuhagay sa Ginoo nato o gipauna na niya kini dinhi sa Salmo 118. Ang kaluwasan nga buhaton sa atong Ginoo.
22 ang bato kay sa likway sa magtutukod kay wala hinungdan na himo hinuon nga labing importante bato referido ni Kristo. Sa Old Testament, ang Sibior na instrumento si Moises pagkuha dito sa Egypt. Ang Ginoo dili man siya gusto kalimtan ang iyang kaluwasan, mo tong nagsugo siya atong 7th day to remember sa salvation na naangkon sa iyang katawhan. Pero din hinaapoy bag-ong kaluwasan na palabuton pa nga ang mubuhat ni dili si Moises kundi si Kristo mismo nga ato manunubos. 23. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay ug magmaya kita diini. So naa day adlaw nga himuon sa Ginoo nga handumo nato ang iyang pagluwas, maglipay ug magmaya kita. Ang pangutana unsa man ning adlaw? Mo to gitaw Alos Hemera, another day, dili na ang Saturday sa mga Hudiyo. Kaysa Biyernes namatay man si Kristo. Maglipay ay ka sa kamatayan ni Kristo, bisa na apostol naglipay. Nagsubo sila. Sa dihang si Kristo to sa lugar ng Sabado, nabay apostol na nagsadya. Ang imo gamit parente na sa haya, di ganit ka malipay. Kanus aman na lipay o nagbay ang mga Kristiyanos. 28 sa Mateo, na banhaw siya sa adlang Domingo, nagmaya ang katawhan sa Dios, nisimba sila sa Ginoo sa maong adlaw na Domingo. Ang tubag ni Brad sa minteryo man kono. What may automatic man na to man Ginoo dito sa Luganan. Alang-alang mangita pa kay Lord, balhin ako Lord dito simbahan kay mato ko manimbang ni. Ipo din buta ang Ginoo binuhi. Di man ron Sabado, Domingo man, ayaw mong simba nako. Wala. Kundi doon na day adlaw nga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And that day is Sunday, the Victory Sunday. Mo nang niingon si San Pablo, kung si Kristo namatay, o wala mabanhaw, kawang lang ang atong pagtuo. So ang misteryo sa Kristiyanos, ang Resurrection Day. Mo nang sa ato Domingo, kay mauna ang pagpahigawas ni Jesus kanato gikan sa kaulip na nato kasalaog kamaganon. Ang konteksto sa pag-worship sa Ginoo sa Sabat sa Domingo, konteksto na sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo kanato. Wa mi supak ana 7 day. Wa mi supak ana 5-15 na ang konteksto na sa pagkaulipon sa Egypt. Natural na sila din maghinumdum na until now kay apektado man sila sa salvation na naangkol nila dito sa Ehipto 430 katuig. So mo na tubag sa pangutana, medyo natasan tungod na ito yung putang Alos Hemera. Salamat kayo bro sa inyong tubag. Ang kaniya tubag, ang kaniya akong pangutanan ni bro, dili kay di siya disod kay mo tubagon. Kay baw na kaani. So, mangutana ba ni mo bro? Ato mingon ka na mahugay mo man kuan kay ni na. Kaya si Isaiah 66. adi ay na bro. Kaya kay baw na ka nga verse. So kato sa 10 commandments in Exodus chapter 20, usa ka adlaw nga ipahulay. So why we conclude that nga moingon man ta nga this is the day or Alos Hemera, another day nga this usa ka adlaw nga ipahulay sa Ginoo. Kada bro, sayo na kayo. Tama naman. Tama ganda nga usa ka adlaw. Wa pa man ang laing adlaw. Wa pa to Alos Hemera, wa pa ito sa New Testament. So dito sa Old Testament, usa ra gyud ka adlaw to. Mao na ikapito. O supak anak. Pero imo man gikon itong Alos Hemera nga naa day lain nga adlaw, imo hinong ipaghimug-atan nga naa day lain nga adlaw ni anang usa ka adlaw dito sa Old Testament, which is Alos Hemera, another day. So dili siya Saturday kay kung the same Saturday, dili na Alos Hemera, Sunday. Dili another day. So mo nang amo gibantay ang another day. Pero may supak na itong imong giinom na days sa Old Testament kay mahuli ba? Pinapili ito nga sa Hudiyo man to. Ato na ito, sumagom to mga
Hudiyo nga ang Ginoo gihatagan na sila ato commandments na hinumdumin ninyo nga giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa iyang kamahanan mabukton sa pag-ulipon sa Egypt. Tungod niini bantayan ninyo ang ikapitong adlaw nga ipapahuli. In konteksto sa salvation na ilang naangkon sa pagpahigaw sila sa Egypt. Sa ako nang giingon, kita pod na kakaangkon pod ang kaluwasan ni Kristo ang atong Savior gyud nga sa pagkatibuk-an o miingon dito sa Isaiah sa Salmo nga kini nga pagluwas ni Kristo buhat kini sa Dios, and this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So ang among kalipay nga magmaya kanang day of resurrection. Nga nalipay mi nga si Kristo namatay para namo o nabanhaw siya sa adlaw guni mo nag rejoice Sunday. That is another day which is Alo Simera. Sorry po tang. Ya sa Mateo. Ako lang pangutana sa Mateo nagingon diya kung kinsa katong magapahuyang sa mas labing ubos na kasug. Nagingon diya nga magalungtad man ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa mga kasuguan hangtod ang tanan mga sugan. Include ba ni sa 10 commandments, bro? Wa kay sayloan bro. Mo nang kami di gyud magsupak-supak ang day of Sabbath sa mga Hudiyo kay para nila na. Pero naa may another day. So mo ni para namo. So kung di mo modawat din wa mi labad anak. Kung dito mo sa Hudiyo, inyo po na rights. Pero Kristiyanos man ta, ang atong kaluwasan na angkon ipabuhagay sa Ginoo ang bato na importante dito sa Salmo. Mo man amo. Ako balik ko tong basa no. Salmo 118 para ato din masabta nga naa gyud adlaw gihimo ang Ginoo. Ang bato kay sa likway sa mga magtutugod kay walay hinungdan na himo hinuon nga labing importanteng bato way lali si Kristo ni. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato maglipay ug magmaya kita. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Mao na ang another day, ang Alos Genera. Nga mao na ang Domingo sa mga Kristiyanos. Mao na bro. Okay bro. So, dirita. Sunod po. Salamat kay bro sa imong tubag bro. Wala Okay. ko'y komentaryo Okay. sa imong tubag. Kaya ako dili ko ganahan og debate. Okay. Praise the Lord bro. Ay sa brand bro. Brand. Okay na to bro. Last na ko pangutana Kasi lang. anak ko siguro. Last lang. Usa lang bro. Lalaki. Okay. This is the day katong imong isa Salmo 80 ang 118. 118:22. Kana iya nga verse ako kinatimanan kanang this is the day that the Lord has made. We glad and we rejoice in it. You know na, okay kaya na siya. Wala tayong komentaryo ana as a Christians. But remember nga as a Christians, what do you mean na mayuntag Nazareth? O yun na bro, dili? Ang Nazareth, di ka na sa word na Nazareth. Si Kristo, dito man na tao sa Nazareth, aron matuman ang giingon sa propesiya ni Isaias nga dito gyud magsumikad ang Kristo sa gitawag nato nga Nazar. Mateo 2:23 og mipuyo sa usa ka lungsod digadlag Nazareth nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazareth. Aron matuman to Isaias 59:21 nga dunay gitawag nga Nazar. So ang Nazareth derived sa word nga Nazar nga abot ipasabot sanga. So si Kristo man ang sanga diha sa kaliwat ni Isay sa David niko nga gingharian. So mo na ang tubag sa putana. Salamat kayo. Okay. Na apa? Napang isa Isa na lagi. isa lang gyud. Mga itong Ato gyud titi or Ay, putana. marami sa mga makita ni sa Okay, sige bro. igsoon niya mo nato kay Pilipino man ta. Mm. So, kani siya last sa Isaiah 66 Verse 7. 22-23. Umaabot pa na bro, di ba? Yes bro, yes. Umaabot Oh, pa. why so pack na? Why so pa?
adlaw nga ipahulay. Gusto pa nang adlaw ipahulay dyan, bro? Sa Kanang Isaiah 66:22. sa mga Hudiyo, until now, nagsabat sila og 7th day. So until hindi sila mukaon. Kasi ni magod nga lubra de, retirado na sa Israelita. Sumala sa Deuteronomio 14:1, kay ikaw o sa man katawhan, nagipili sa Ginoong imong Diyos, dili ka magkaon, niini mo ang mapagkaon. Sa ato pa, sa tibok kalibutan o sa katawhan ng isugo. O sumala sa Levitico 11:2, mo ka na ang kaliwat ni Israel. Dahil sa Salmo 147:19, wala kini way labot ang uban ng mga nasod. Mo nang kanabit ang pagkaon, ang problema na sa barista mao ni. I-prove sa ninyo na kana nga law is universal. Kaya kung di na ma-prove nga universal, mapalpak mo diha kay nag-apil-apil na mo sa sugo kung may sugo ninyo. Eh klaro man ang Biblia. Kung may dito sa biblical passages, usa ka katawan ng isugo which is retirado sa mga Israelita. Karon kung moingon mo nga ipaapil na sa tibok kalibutan taga-imig sugo nga ang Ginoo nagmandatos nga that is a universal law. But ipasabot intended sa bisan dili Israelita. Gawas ka ito mag-convert sa tinuuhan sa Hudiyo kay automatic man nga maabayad sila ng kay converted man sila sa Jewish religion pero not for intended for universal nga kibali pamalaod. So, ang kibali establish sa balisa na i-prove lang sa gano'n yung universal o na. Kaya kung hindi nyo ma-prove, mapalpak yun mo da nga nahagbong na mo nga nag-apil-apil na mo sa sugo nga mo suguan. So, kanang Isayas, huwag isupak anak. Na kanang isugo kay Israelita, kung ilan ang supakon, silutan yun sila sa Ginoo. Pero kita mo ang suguan, mander ito sa silot, dili man ta under sa mong balaod. Kolosas 2:6, ayaw itugot kadunay magsaway ka ninyo sa inyong kaunon kay kana nga mabutang landong lang sa butang umaabot. Wa kay labot, wala kay tulubagon sa Ginoo. So kanang Isaiah 66 na sunugon ng mga nikaog baboy kadto ng mga Hudiyo na nagbantay sa Sabat na nagbalaan nga nangaon ni adto kay sila may gisugo o sila ang manubag na sa Ginoo. Pero kita mo suguat dili ta silutan sa Ginoo sa butang dili ta under. Excuse me mo na mukuan ko ma-premise ko anang 22-23 no include ang pagkaon na wala gid sa nag-state og pagkaon. Yeah, tres Sa 21. Isaias 22-23 sabat ang Lidita rin yan. kuan topic. So wala talaga sa pagkaon man so. Ya ang ako kay kuan unsa kabahin di ba? Future pa na maabot ano? Judgment nga Eschatological lang yan. Eschatological last day events na last na siya nga panghitabo nga i-judge sa mga tao ning kalibutan na. Nya kung ato tanawon bro, apil ba ang Kristiyano niya na? Sa akong tubag, dili lagi ang Ginoo mo judge kanimo kuwa ka na suguan sa pagpatuman ni anak. Obligado na sa mga Hudyo kay sila gisugo. So during judgment day, manupag sila sa Ginoo kung ilang gibayulit ang balaod na intended para nila. Pero sa makisabs dili na pwede mapatong nimo. Kaya wala man ta sugo, i-prove sa lagi gisugo. Kaya kung ma-prove nimo gisugo nang kung magsubak-subak ta, apil ta sa silutan sa ulahing na panahon. So mura to tubag bro. Kay Last na lang yun. Last na yun. Na ko'y nabasahan bro. Admitted and signature by our kuan ba bro ba? Mga press na to. Ya, kung ato tanawon bro. Nakanaman siguro Latina Vulgata. Last na gina. Nagingon niya nga ipakanawag ang bagong langit ug ang bagong yuta, new heaven and new earth. Nya nag-isgot yang adlaw nga ipakahulay. Ang adlaw nga ipakahulay di state niya in a Catholic version signature by a different mga tulos siguro na sila kapare. Nganong gi-isgutan man niya ang adlaw nga ipakahulay di state Sabado. Umaabot pa na ipakanaog sa Ginoo dinhi sa yuta. Okay. Pag yun diha bro nga from Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon. Ayaw po ta ng new moon to new moon. So sa may pagbasa ko na from Sabbath to Sabbath, kanang to das na siya. Kaya kung may untag, mulaktaw kag Sabado, dapat kama na siya. Tuman,
from Sabbath to Sabbath, meaning 1 week. From new moon to new moon means 1 month. Ang buti pa sa buti ay, nga dito sa langit, ang atong worship sa tanang panahon. Ang buti pa sa buti, dili kay Sabado. Sa ato pa mabalik na po ito new moon to new moon. Ha? Kaya ang new moon to new moon, Colossus 2:6, hindi naman ta under sa new moon. Mapalpak pa na kung imo na interpret to nga. Brad Paul, ang simba kita Sabado. Ay ayaw po likayin ng sasunod nga. Ugikan sa Sabado, hangtod sa Sabado. Kung sa man ang hangtod? Wala, laktaw no? May pa siya. 1 to 10. Kung sa man ang 1 to 10? 1 na ba na o 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10. So pag ingon, from Sabbath to Sabbath means 1 week. From new moon to new moon means 1 month. So meaning, ang pag-praise and worship nato sa langit sa Ginoo sa tanang panahon. Dili lang kay i-focus nimo sa Sabado ra gyud. Kay kung Sabado, asa man naman from new moon to new moon, sa man nimo. So kung moingon mo nga ang worship sa langit Sabado ra gyud, kay Sabado to Sabado. Awa mo kasabutan ng 1 to 10. Ang iya ay 1 to 10 is 1 lang og 10. Ang 1 to 10 including ng 2, 3, 4, 5, 6 up to 10. Kay 1 to 10 man. So meaning from Sabado to Sabado means Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Mo na Sabado hangtod Sabado. Ang ilan ang Sabado sa Sabado kay Sabado ra mag Sabado ay labot sa Domingo, Lunes hangtod. Wala kama na dapat. Then ang nasabta din ng word. So mo na nga sipyat ang interpretation sa balista sa ako na nagigiingon nganong daghan palpak ang pagsabot sa mga sa balista ang inyo mangyong interpreter si Ellen Goldwhite manggod. Namo ka historian nga si Ellen Goldwhite gipuno na og bato sa ulo. Libro gina sa balista dili gyud na ato pagbutang-butang ila gyud ang libro. Bro, 165 health professionalists ang nag-prove ana nga si Ellen Goldwhite gibuno sa bato sa ulo. Ang side effect ana nga pagbuno sa bato sa ulo naguba man na inaong. Bro, pwede mga tanang. Ay sa bro. Wa pa kay right bro nga wa pa na ako human sa bato. Humana sa ako. Si Ellen Goldwhite gibuno og bato sa ulo. Ang side effect according sa mga health professionals sa balista, ang resulta to maglabad ang iyang ulo kung magbasa siya. Dayon ang iya po yung gibasa nga libro sa Bible is apocalyptic. Mateo 24, so may giingon, kung magbasa kag libro pag sa Daniel, so may giingon din eh. Unya, makita ninyo ang makailisa nga talan-awon nga giingon ni Propetang Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magbabasa. So naan ay open and close parenthesis nga kung mubasa ka sa libro ni Daniel, pasabta ni ini ang mga magbabasa. So doon ay mo pasabot, o doon na pwede pasabot. Karon sa Ellen Goldwhite, iya nangahas man siya sa pagbasa og apocalyptic nga libro ni Daniel, nga ang role ana, doon na may magpasabot, o doon na pwede pasabton. Ang pangutan, kinsa may nagpasabot ng Ellen Goldwhite anang, buot ipasabot sa Daniel. Mo nang na wrong interpretation si Ellen Goldwhite na pasahindan niya nga Santo Papa ang sunghay. Kay wa may nagpasabot niya, iya ra man to private interpretation ug dili man siya kanang authentic nga interpreter kay lagi maglabad man ang iyang ulo kung magbasa. Unsa kay resulta kung magbasa-basa ka nga labad ang imong ulo? Resulta na sa pagkalabad sa ulo. Kung ang akong gisusi ang libro sa Masabalista o akong nadiskubrihan nga daghan interpretation diha gawa ng kanimao tungod kang ilang interpreter dunay something diferensya tungod ni atong pagbuno sa ulo sa bato kaniya. So, open ako sa imong next question no. Bro, pwede mga tanang bro. Okay.